Ngayong araw na ito mga bossing ko ay napakarami naming ginawa mga bossing at napakasakit ng aking binti. Ito po, minamasahe ako ng aking mister. Daddy. Ngayon po mga bossing, napansin ko lang mga bossing ko, araw-araw ako naglilinis mga bossing ko sa kwarto ni Joey Ling. Pero pagka labas ko, kaya na pinakita ko kay Monica at saka kay Candy, putik na putik, ang itim ng paa ko. Daddy, sabi ko, hindi, araw-araw ko nagwa-wipe out dun eh. Kapag pumapasok ko dun, yung ngayon daddy, kapag nakikita ko yung picture ni Joey Ling, parang nung una, parang hindi pa yung ngayon, parang bang kinakabahan ako pag nakikita ko yung picture ni Joey Ling. Namimiss ko na. Parang hindi pa rin ako makapaniwala hanggang sa ngayon mga bossy. Meron ako mga nakikita yung, sino ba yun? Si Mika de la Cruz. Yung magandang bata din. May karamdaman din. Kilala mo yun? Mika de la Cruz. Ngayon daddy, namimiss mo si Joey Ling. Pag nakikita mo. Oo, araw-araw. Ano, naramdaman mo? Ay, siyempre, ganun pa rin. Sakit, no? Kaya hindi ko pinagtitignan. Yung picture. Malulungkot ka lang lagi. Eh daddy, hindi naman natin pwedeng kalimutan anak natin yun eh. Alam mo, hindi tayo malungkot. Hindi, kailangan mag-adjust. Nandiyan yung isa ko. Nandiyan nga si Justin. Pero yung hindi mo pwedeng hindi mo pupuntahan, hindi mo. Ako nga po mga bossing ko, laging bumibili pa rin ng kandila at sunflower para baka kasi malungkot siya, baka iniisip ng anak ko ngayon ay kinalimutan na siya, anak ko hindi. At yun nga po, mini-maintain ko yung sunflower. Tapos hindi pa lang ako nakakabili nga kasi favorite niya yung sa McDo, aalayan ko lang siya doon, parang good for 1 week. Ganon, bibigyan ko siya ng isang ganon sa McDo, yung ice coffee. Favorite niya po yun. Tapos, pati yung kontis, kahit isang slice lang na maliit, na kontis. Favorite yun ng anak ko. Talagang alam ko po, damandama ko na nandito pa rin po siya. Na nandyan lang siya. Pero hindi ako natatakot. Kahit nga mag-isa ako sa kwarto doon, nagtitiklop ako, hindi ako natatakot. Ngayon po, naisip ko po, kaya busy po kami. Ang sakit ng mga binti ko. Mula umaga mga bossing ko, mula ng alas 8 ng umaga, ay nagsimula na kami na maghakot. Kasi, di ba itong bahay namin, yung kalahati, pampaswerte, di ba mga bossing, yun sa baba. Ngayon, naisip ko, yung bahay ni Joey Ling, kapag po ito ay ganun lagi, na walang tao, ay taas lagi kung binubuksan yung radyo, parang baka tirhan ng mga kung ano-anong espiritu, ganyan. Kaya naisip ko po, total naman si Joey Ling ay yan po ay may supot ng pinanganak, may taglay po yung swerte, at yan nga po ay nagsimula po ang akin pong pagninegosyo mga bossing ko, nagsimula ako ng mangutang sa aking anak na panganay ng 5,000 pesos. Napalago ko na po yun. Kumbaga, swerte kasi yung pinanggalingan, kaya napalago ko po yun mga bossing. Ngayon, dahil may dulot nga na swerte po si Joey Ling, tapos naglagay din ako ng pera sa kanya kung tapos isinabit ko po doon, tapos parang may taglay na swerte. Kasi nga po, maswerte talaga po yan. Kapag po nga yan ay nagbenta, kahit anong ibenta mo, mapapabili ka sa kanya mga bossing. Tapos, swerte siya sa negosyo. Kaya naisip ko, mas higit na suswertihin yung sa akin kung siya ay nakapwesto kung saan yung may tao na maswerte. Yun nga po yung anak ko, maswerte po yun sa negosyo. Kapag dati sa palengke nung nagtitinda ako sa palengke mga bossing, nga po, kapag kasama ko yan, malaki ang benta ko lagi, kaya gusto ko laging kasama. Kaso, hindi naman laging pwede siyang isama dahil may pasok po siya sa school. Kaya kapag po, na lamang pag bakasyon, tuwing Sabado, Linggo, yung kasama ko po siya sa palengke. Sa pool po yan, alam ko na may dulot na swerte. Halimbawa,
kapag pupunta kami sa isang fast food, tapos walang tao dito. Maya-maya, ang dami na naman tao. Hindi na kami na-assist, or kaya minsan, bibili kami ng prutas. Walang tao. Maya-maya, hindi kami ina-assist daw talaga kasi naniniwala yung mismong may-ari na may dulot kaming swerte, kaya pinatatagal niya kami kasi parang walang humpay yung customer po nila, mga bossing. Kaya naisip ko, para masigit na maswerte yung ang mga pampaswerte, mga bossing ko, ay daddy, ito pa, talampakan pa. Ito naman, maghapon po ako, ngayon lang ako na tapos sa oras ng alas 8 na ng gabi, mga bossing. Mula alas 7 mula alas 8, 8 to 8. At bukas hindi pa rin na kami natapos. Bukas pa ang susunod, mga bossing ko. Yan, kaya naisip ko, at lagi ko yung iwiwish siya, baka nag-iinsenso na, anak, etong mga pampaswerting ito ay higit mong paswertihin. Kasi naniwala nga po ako na talagang ang aking pong anak ay may dulot talagang swerte, mga bossing. Dahil sa pool po yan, ultimo ng pagkabata, lagi ko sinasama po yan sa tindahan. At ang dami kong benta kapag po yan ay na lagi kong kasama. Kaya naisip ko po, doon ko siya ilalagay, at mag-wish din ako na lahat ng mga bossing na gagamit sa aming mga pampaswerte ay higit po na swertihin. O ano, daddy? Anong masasabi mo in case na yung naisip kong ganon, para in case na lalong mas maging maswerte? Ay, swerte talaga yun, si Joey. O paano mo nasabing maswerte? So yun nga, nung meron tayong pwesto sa palengke, siya nga nagbebenta din eh. Minsan nandun tayo nakaupo lang, ano? Oo. At saka ano, ayun, pati sa online, mga bossing. sa online. Nako, dyan nagsimula kami, mga bossing ko. Siya po yung nagre-reply. Siya nagpasimula sa online shop natin eh. Siya po nagpasimula, siya talaga may idea ng lahat, mga bossing. Tapos siya rin yung nagre-reply. 2021. Oo, 2021 ata yun. Siya muna nag-ano nun. Oo, tayo nun eh. Siya po yung nagtayo po nun, kaya po namin naisip. Yung pampaswerte Pagyo 7 online shop. Siya yung nag-ano nun eh. Opo, siya po yung may idea. Siya yung laging may idea. Shop na yun, yung online. Tapos siya rin po yung nagre-reply. Tapos, ayun, nagulat nga po kami. Ang galing na anak ko. JNT, paano kami taga-check. Tsaka ang hilig po niyan rumakit talaga, yung kagaya po no, nag-online din po siya ng damit, mga make-up, yung mga mahilig po talaga siya sa negosyo. Kaya nga po nitong mga nakalipas, tinitraining ko na po siya. Sabi ko nga po sa kanya, kung nahihirapan sa school, negosyo na lang po kami dito. Sabi ko po sa kanya, tinitraining ko na po siya. Kaso nangyari nga po ganun, dahil nga sa karamdaman. Yan. Ito, daddy, last na lang. Yan. Kasi sobrang ang sakit po talaga, mga bossing. Mag 8 to 8, mga bossing ko, palakad-lakad. Naglinis po kami. Tapos habang naglinis kami, nagpausok din po ako ng Chinese incense. Yan. Kaya sobrang pagod. O ano pa, daddy? Galing ni Joey na, no? Pati po yung mga Apple Pagyo, pampaswerte, siya po yung mga nagpapangalan lagi. Siya yung tagagawa ng mga email namin. Yung email natin, siya lahat ang gumawa. Siya po lahat ang gumawa nun. Kasi ako naman, di naman ako marunong. Kaya minsan pagka wala na akong tanungan. Kaya pag minsan sasabi ko, anak, paano ba itong gagawin? Pag may mga email na dumating na, hindi natin alam na. Siya po yung taga-ayos namin. Or kaya may gagawin na account. Siya yung, anak, pagawa nga ng bagong account, yung mga ganun. Lahat po kami. Siya, pati yung Justin, kay Daddy. Siya pa nag-isip ng JJMC Pagyo TV, ano? Oo, siya rin na nag-isip nun. Sa Facebook, saka yun sa YouTube. Siya din yun. Siya po yung utak talaga, mga bossing. Kaya bilib na bilib ako dyan, nahanga-hanga ako sa anak ko eh. Sabi ko nga po sa kanya, hindi nagreklamo kahit pagod na, no? Hindi po nagreklamo kahit pagod na. May kusang gising yun. At saka kahit puyat po yun, kasi sabi niya, nag-aaral po siya. Talagang pag-aalam niyang gigising ng maaga po siya talaga nagising. Parang responsable siyang tao. Parang busy na rin, no? Siya po yung, kaya hanga-hanga kami sa anak ko eh, na panganay. Ganoon din naman tong bunso, kasi bata pa po yan eh. Kaya kumbaga,
ganyan din si Jowlyn, wala din. Panilaro lang din yan, iPad, ganyan. Lab din niya, ate niya. Yan naman, lab na lab din ni ate. Yan, at hindi lang... Hindi kinakausap yan. Yun ang mas maraming nabiling laruan kay Justin. Di ba anak? Kahit hindi magsabi yan. Kahit hindi magsabi. Magugulat na lang yan, may iabot na lang sa kanya. Ano? Napakabait na bata noon. Tapos yun nga po, noong October 27, hindi lang namin mahanap kung saan itinago ni ate yung laruan. May regalo na talaga si ate, si Jowlyn. Dalawang damit nga, tapos ilang papyon toys, dalawa din, no? Dalawa. Hindi natin malaman kung saan nilagay. Oh, nabili na daw po sabi ng boyfriend niya, sila daw po ang bumili. Hindi ko pa kasi naasikaso yung linisin lahat kasi ang sabi, hintayin ang maka 40 days. Nakalipas ng 40 days, naglilipat naman po kami ng para dito na nag-o-online. Kasi doon po sa highway, kapag nag-online, nadidistract po sila kapag may mga dumadaan. Siyempre, tapos may mga customer, nahihiya-hiya po sila na magsalita, kaya parang patingin-tingin sa labas, hindi makadiretso ng tingin. Inuuna nila yung customer na dumadating. Oo, inuuna nila. Nai-stop po yung sa online, kaya sabi ko, ayusin ko dito para tuloy-tuloy yung balik na ulit po dito sila sa pag-online. Pero bukod po yung sa highway, nandun pa rin po sila sila Race, nandun pa rin. Marang bubuko din lang namin para hindi nadidistract sa pagla-live. Tsaka para ma-assist ng maayos yung customer. Ayan. Daddy, paalam ka na sa mga bossing. Mga bossing, maraming salamat sa mga suporta nyo. Simula noon at yung pagdarasal nyo sa amin, maraming salamat po mga bossing. Ayan. Sa pa po namin pupuntahan yung result ng aming sa January 5 na po mga bossing, kasi yung darating yung doktor namin. Kasi mahirap din naman magpaano-ano pa sa iba. Binabasa din yun. Binabasa kasi minsan may doktor na may doktor na nagtatanong-tanong, parang babasihin lang ang mga bossing. Tanong ng tanong, hindi binabasa yung result. Parang babase lamang sa sagot po. Tapos pababalikin din tayo doon sa doktor namin. Oo, sa doktor namin. Kaya doon na lang po kami kasi kaganda naman doon sa doktor po namin. Siya yung mausisa siya sa lahat. May gamot naman daw tayo. Oo, hindi lang doon sa sakit namin na kasi internal po siya sa aming diabetes. Hindi lang siya doon. Hinahalukay niya lahat mga bossing ko. Parang gusto niya malaman ko ano yung history ng pasyente po niya. Yung lahat ko nung maaari pang iba pang karamdaman. Yan. O siya mga bossing ko, dyan po muna kayo. At napakasakit ng aking binti. Kinikisig po ang binti ko, talampakan mga bossing. Salamat po sa panonood mga bossing. Anak, mag-hi ka. Nak. Hello po. Ayan, mahihain pa po yan mga bossing. Tinitraining ko na po yan mga bossing na hindi maging mahihain. Ayos mo, nakaupo anak. Ayan.